Yung kanina ni Alfred kanina, yung hit and run, bakit gusto po kayong ipa-hit and run, ma'am? Ano pong meron sa inyo? Siguro sa lahat ng alam ko sa grupo, Opo, kagaya po ng ano po yung ma'am? yung Davao Death Squad. Okay? Naging part po ba kayo ng Davao Death Squad? Kumbaga naging grupo sila eh. Kung, di ba, Davao Death Squad yung mga nasa Opo. grupo. Alam ko lahat ng mga kilos nila, mga galaw nila. Actually, merong latest na na kilala ko rin. Opo. Diyan ka po ba't nila tinago? Yes, sir. Yun talaga Oo. yung yung mga Oo. inaano nila. Kasi may naaalala ako, nung time na mayroong pinagawa sa akin ng dating Pangulo, gusto nila akong itago sa isang isla na ang mayor doon ikadikit nila. Ewan ko kung doon ka rin nilagay. Actually, dito sir, dito ako sa isang lugar na ang mga kagrupo ko is itong ang mga KRGC. Kumbaga, meron talagang nakapalibot sa kanila. Opo. Ma'am, ito po bang ito, mama? Total nababanggit niyo po ang KOGC. Ano ang kinalaman nila, ma'am, sa mga nangyayaring kabilaang kilos protesta para pabagsakin ng administrasyon po ni Pangulong Marcos? Alam nyo kasi, itong mga member, wala naman to kasi nagagamit lang. Pero itong mga admin nila, itong admin nila, mga leader nila is, ito nga yung dati, nung 2022, kakaupo pa lang ni PBBM, itong si Kitty Duterte, meron na agad silang grupo na anti-Marcos, and then, meron na silang na pinapababa nila si PBBM. Opo. Opo. Hanggang ngayon, ma'am, nasa Davao pa rin kayo? Opo, sir. Opo, sir. Hindi ba kayo nag-aalala? Hindi ba kayo natatakot? Dahil ang Davao, baluarte po ng mga Duterte po yan. Actually, sir, pinablockmail ako. Una, pinablockmail ako. Pangalawa, mutik-mutika na naman akong ipahit and run. Pangatlo, pinapasundan ako. Kung hindi ako nag-email sa Presidential Action Center at kung hindi nakaupo si General Torre at nalaman niya yung lahat, hindi ma-alert itong mga pulis dito na bantayan ako. But ngayon kasi nakikita ko na yung mga pulis dito, mas especially hindi taga Davao, talagang nagmo-monitor sila kasi meron Opo. daw instruction i-monitor ako. Opo.